Hello everyone! Welcome sa ating second episode of Istorya with Kambal. Ako si Daniel Ako naman si David. at ang topic natin ngayon ay Single? versus married. Yeah! So yan yung pag-usapan natin today. Kung ano yung mga pinagkaiba or may mga changes na ba sa life ng bawat isa. Kasi magkasama kaming lumaki at hindi na maiiwasan na darating sa point na magkakaroon ng changes. Unang-una talagang nagbago is of course priorities. So yung priority ko, nagbago na. Like syempre, married na ako. Kailangan uunahin ko yung family ko, yung asawa ko, compared sa ibang tao. Kaya yung ibang tao, yung mga ibang barkada, hindi nila maintindihan kapag uunahin mo yung family mo kesa sa kanila. Tama. O kaya kesa sa mga katuwaan na ginagawa ninyo before. Sa time, dahil married na ako, syempre mas madalas kausap ko, mas madalas kasama ko yung mga daddy na din. Katulad nung last week sa Cebu, pumunta kaming Cebu. Si Daniel nakipagkita sa mga friends niya. A lot of Then friends. ako naman, yes, nakipagkita naman ako sa friends ko din na daddy na mag-asawa na sila. So, yun, minute namin sila sa Cebu and you know the difference. But wala namang masama doon kasi Yes. single naman si Daniel. O kasi hindi ako pwedeng sumama sa mga ganong fellowship. Yes. Na fellowship ng mag-asawa, couple. Pero ngun biya sila, dapat daw pagbalik ni mong Cebu na ano po kay imo. So, Ano yung feeling na pumasok ka na ngayon sa bagong journey? Kasi syempre, single ka dati, tapos ngayon married ka na. So, anong feeling? una of course, masaya. Kasi ito naman talaga yung will ng Panginoon na mabigyan tayo ng partner, mabigyan tayo ng kasama sa buhay. And yes, sana all. Sana. Masaya at the same time, magmamature ka din. Hindi pwedeng hindi. Kasi sa buhay may asawa, talagang maraming changes. Dalawa na kayo. Hindi lang yung kung saan ka komportable, okay na yun sa'yo. Kung ano lang yung gusto mo, okay na yun sa'yo. Hindi na ganun. Kasi dalawa na kayo, kung ano yung magiging decision mo, ano yung magiging gusto mo, dapat okay din sa partner mo, sa asawa mo. Before, okay lang kung para sa sarili mo lang. Pero ngayon, hindi na eh. Kailangan yung gusto mo, yung gagawin mo. Dalawa fit. na kayo magde-decide. Yes, o kaya fit sa inyong dalawa. Okay. So hindi mo pwedeng ipilit na, ito yung gusto ko. Tapos bahala na hindi. Oo, bahala ka kung ayaw mo nito, ito yung gusto ko. Hindi pwede. For me, kailangan talaga balance. So, yun yung changes. Yes, Na meron isa sa sa'yo. mga changes. Mahirap ba? Unang-una, mahirap. Pag hindi mo nakuha yung concept ng pagiging Nasa marriage life. Nasa married life. Yes, pag hindi mo nakuha yung concept na yon, mahirap talaga. That's why, di ba, yung iba, may narinig tayo before na buhay binata pa rin. Kasi, yung mga ganong klaseng pangyayari, hindi nila tinanggap na dalawa na kayo. Nasa mind pa rin ng tao na kung ano yung gusto niya, ganun pa rin. Kailangan, lahat ng galaw mo, lahat ng gagawin mo ay para sa inyong dalawa. At lagi mong iisipin na kasama ang asawa mo dyan sa gagawin mo. Sa lahat ng decision mo. Yes, sa lahat ng Nice. decision. Kasi sa word na single, 'di ba? Solo. Kaya kapag solo ka lang, wala kang i-consult sa mga Yes. decision mo katulad ko. Pag may mga decision ako sa buhay, hindi pa ako nag-iisip kung tatanong ko kanino, itatanong ko kay ano. Kasi nga solo pa lang naman ako Yes. sa buhay. Single pa lang naman. Walang affected pag may ginawa kang Yes. desisyon. Yes, kung merong man affected nun, sarili ko lang. Yes. Isa yon sa mga maraming advantages na wala akong tatanungin na tao. Kung meron man, siyempre yung man of God ko, yung mentor ko, isa yun sa maganda sa pagiging single. Pero hindi ko naman sinasabi yan na hindi maganda yung may consult ka na tao. Isa din to sa mga malaking changes sa amin kasi siyempre magkasama kami sa bahay before. Siyempre may asawa na siya. Tsaka lumaki talaga kaming magkasama. Nung maliliit pa kami tsaka high school kami, kahit higaan pinagdidikit namin yan. Kahit magkahiwala yung higaan, pinagdidikit namin yan. Ganon kami ka-close. Nahirapan ka ba mag-adjust? Medyo, oo, nahirapan talaga. Okay. Kasi dati, dalawa tayong gumagawa sa gawaing bahay. Ngayon, solo ko na. Hindi, joke lang. Oo, syempre kasi for how many years na magkasama tayo. Tapos, pag gusto kong gumala dati, syempre, sasabihan lang kita, nakakagala tayo or kung saan natin gusto pumunta. Yes. At kung may gusto tayong gawin, nagagawa natin dalawa. Pero nung Yes. nagbukod ka na, nagka-family ka na, isa yon sa dahan-dahan kong tinanggap. Yes. Dahan-dahan kong tinanggap na hindi na katulad ng dati yung ngayon. Pangalawa, syempre, yung time namin
So, yung time ko talagang buhos na rin sa paghahanap buhay, pagtatrabaho. Sa music nga namin ni Daniel, sa Daniel and David na music. Actually, halos lahat si Daniel na lang talaga doon. Chinachat niya na lang ako minsan na, bro, may new song tayo. Ito yung ito yung part mo, ito yung lyrics mo, kakabisaduhin mo na lang. So, ganon. So, magkaiba na talaga siya. Kasi normal yun na pag binata ka pa, medyo malaki talaga yung time mo. Yes, marami ka talagang oras. Iba kasi yung time na meron yung mga single kaysa sa mga married na tao. Yes. Kasi kami, talagang uunahin namin yung work namin, of course. Family. Kasi, yes, yung time sa family, time sa asawa ko. Kasi yung time na i-spend mo sa ibang bagay, spend mo na lang sa asawa mo, sa bahay mo. Kaya baka napapaisip sila na paano na nagbabanding yung magkambal or paano na nagbabanding yung mga magkakapatid na may family na yung isa. Ay, yung banding natin sa ano na lang eh. Sa grocery. Sa grocery, sa church. Sabi ko sa kanya, hindi na tayo nakakapag-usap. Yes. Tapos tumawag siya, sabi niya, tara, samahan mo ako, mag-grocery tayo. Oo, ganun. Maraming bibilhin. So habang namimili, nag-uusap, kwentuhan, gano'n. So gano'n na yung banding namin ngayon. Ganun na lang. Tapos merienda bago umuwi, ganun. Then sa church, like every Sunday. Yeah, so, every Sunday. whole day naman kami lagi sa church sa Sunday. So, doon na kami nagkikita. Minsan naman na nagko-call na lang kami. Minsan paggabi na may gagawin. Call na lang. Usapan. Kahit minsan wala namang ganap. Tawag lang. Rada bade. Ganun lang. Kamusta? Kamusta dyan? Ganun. Pangatlo, yung learning experience. Single ako, married na siya. Marami akong natututunan sa kanya dahil nakikita kong nararanasan niya yung mga good things and Not so good. not so good. Normal yan. Normal yan. Normal, di naman nawawala yan. Normal yan. Kahit saang marriage ka, mag-search or Yes. magtanong. So marami akong natututunan sa ganun. Kumbaga nape-prepare ako. Ako naman, in-input ko sa kanya na, kaya ikaw, alam mo na, ang susunod. Lalo na sa finances talaga. Yes, sa finances. Sa finances, sa pag-save, sa gastusin, Kasi sa bills. Kasi pag may mga pinagagastusan sila, tinatanong ko talaga siya, sabi ko, magkano yung nagastos niyo sa ganito? Magkano yung inabot ng ganito, ganyan. For me then, kasi let's admit the fact na nasa preparation stage ako. Yes. Lalo na nung lumabas yung pamangkin ko, nung nanganak na yung wife niya. Yes. So, tinanong ko talaga magkano inabot ng gastusin niyo, ganyan. Kaya marami akong natututunan sa kanya. Ako naman, I am very happy naman na ma-share sa kanya na yung alam mo yung pinagdaanan mo at nahirapan ka pero nalagpasan mo. Happy ako na may share ko sa kanya yung ito yung way, ito yung gagawin mo. Pag dumating yung time na ito na mahihirapan ka, ito yung gawin mo. Kasi naranasan ko na yon. Kumbaga, wag ka na dumaan dito ka na dumaan, shortcut ka na. Kumbaga, hindi mo na kailangan ma-experience yung 2 years marriage life para lang matutunan mo itong bagay na to. Kasi natutunan ko na, learn from my experience. So, ganun yung nangyayari. And I am very happy talaga na nasi-share ko yun sa kanya. And he's very welcome naman sa mga lesson na yon. Excited din ako para kay Daniel na one day, yung mga nakita niya, natutunan niya sa time ko ay ma-apply niya na yun one day. So yung tanong ko sa'yo, ano yung feeling na daddy ka na? Of course, masaya. Nung una, parang wala lang sa akin. Pero later on, nung nakikita mo na yung baby, kasama mo na, andun yung saya na hindi siya mapalitan ng ibang bagay. Naks. Yes. Like, kaya mong tanggalin, kaya mong iwasan yung ibang bagay para lang sa baby mo. Kasi first time mo maging daddy, di ba? Yes, so, of course. nahirapan ka ba? Nung una, nahihirapan, pero later on, sabi nga nila, welcome to the club, sa Puyatan Club, di ba? Ganon. Alam nyo, parang hindi ko naman talaga na-experience yung puyat talaga. Kasi kami ni Mila, talagang alternate kami magpadede kay Sid. Pag siya yung nagising ng 1 a.m., after 2 hours or 3 hours, ako naman magpadede. And then, another after 2 or 3 hours, siya naman. So, nagtutulungan kami. Hindi talaga pwede yung ako lang or siya lang. I am very blessed naman sa wife ko kasi very hands-on din si Mila. And lalo na pag sobrang busy ako sa work, talagang buong araw, minsan talagang nasa trabaho lang ako. May namimiss ka din ba na lifestyle being a single, parang ganun? Or kung meron, ano yun? Wala naman. Wala. Kasi for me, nakilala ko si Mila, talagang tinanggap ko na sa sarili ko na ready na ako. Lahat talaga ay kaya ko nang ipagliban para sa family. Ano yung sikreto mo na masaya kang asawa, masaya ka ding daddy? Ano yung... Unang-una, relationship talaga sa Panginoon. Mahirap kasi mabuhay ng wala kang relationship sa creator mo. Yeah.
Yung magbabase ka lang sa sarili mong kakayanan, magbabase ka lang sa sarili mong kaalaman. And ngayon, I am blessed na meron tayong faith na ganito and relationship sa Lord. Ito tanong ko na din. Di ba very common yung temptation, lalo na Yes. sa may asawa? Ano yung masasabi mo doon? For me, it's a decision. Okay. It's a decision talaga. And may factors din naman yung mga ginagawa mo, yung surroundings mo. May factors yan lahat. But pinaka-last talaga yung sa decision. Sa sarili mo. Talagang kahit gaano pa kadami ang temptations, pero once you decided to cheat, so wala na. Maraming factors, but for me, pinaka-key lang is talaga yung decision. Maraming factors, ibig sabihin, sobrang dali lang talaga mag-cheat. Yes, kung tutuusin. very. Sobrang dali, sobrang, di ba sabi nga ng iba, mas mahirap maging faithful compared sa mag-cheat. Ikaw naman, ano yung nafe-feel mo, nakikita mo ako, nakikita mo yung ibang tao na may family na, then ikaw ay single pa ngayon. Siyempre, nung nag-boyfriend-girlfriend na kayo ni Miles, may nagtanong na sa akin kung, ikaw, kailan ka? Yes. Nung kinasal kayo, may nagtanong na naman sa akin, ikaw, kailan ka? Marami nagtatanong talaga. Tapos nung nagka-baby na kayo, ikaw, kailan ka? Parang ganyan. Sa totoo lang, di ako nape-pressure. Yes. Hindi ako nape-pressure. Pero hindi siya yung negative na, baka wala akong plan. No, hindi. Ayoko lang talagang magpa-pressure. Normalize na kasi sa world na dapat may partner ka, May jowa ka. may jowa ka, ganun. Hindi naman ako nape-pressure kasi alam ko sa sarili ko kung handa na ako, hindi pa. Yes. Marami pa akong wina-workout sa sarili ko, lalo na sa finances talaga. It's all about preparation na kung magiging ready na akong harapin yung mga ganong responsibility na meron ka. Yes. Kaya hindi ako nape-pressure kasi alam ko sa sarili ko kung kailan ako ready at kung kailan ako still prepare. Kasi may mga lalaki talaga na pag pumili ngayon mismo, meron talagang maaasawa. Pwede silang mag-decide today agad kung sino yung gusto nilang jowain or asawahin. Kasi may mga Ready na sila. yes, may mga ready na eh. Pero hindi kasi ganun kadali yon. May nakausap nga ako nun, bakit single ka pa? Mm-mm. Sabi ko, man, hindi yan ganun kadali na Bro. hindi yan ganun kadali na kasi pag once ginawa mo na yan hindi yan laro hindi yan game Yes. na trial and error. Yes. Dapat nandun talaga sa katulad nila, dumaan sila sa friendship, yung tamang process na kinilala nila yung bawat isa bago sila nag-decide. Mhm. So, yun yung nakita kong good thing doon. Kung sa Bisaya pa, lagi kong sinasabi, dito basta-basta mo dasmag, oy. Oo, Kung hindi ka pa ready. Yes. Ano yung masasabi mo ngayon sa mga kabataan, sa mga young pro, na mga single na katulad mo? Ano yung masasabi mo ngayon? Yung sasabihin ko ngayon, yan lang din yung mga naririnig ko dati. Okay. Yung naririnig ko dati na focus on yourself, invest ka muna sa sarili mo, i-spoil mo muna yung sarili mo sa mga bagay na gusto mo. Kasi kapag married ka na, sobrang iikli na yung mga activities na para lang sa'yo. Okay. Kasi yung mga activities mo, pang family na din. Yes. Tapos careful talaga sa pag-invest ng time sa tao. Dati kasi hindi ko na-appreciate. Yung may Okay. nagsasabi sa akin na piliin mo lang yung mga taong binibigyan mo ng time. Mhm. Pero nung ako na yung nandun sa situation, like, bro, totoo pala talaga. Like, yung may magchat-chat sa'yo, aayain ka. Wala na. Ayoko na. Kasi Pero hindi naman dahil manggagamit ka, nagiging wise ka lang. Yes. Magbigay ng time. Yes. Kasi minsan, pag may nagyaya sa'yo, gala, tapos sumama ka, dapat pala may ginawa akong mas makabuluhan nun. Mas Okay. nakatulong pa sa personality ko, development sa sarili ko. Okay. So, dun ko na unawaan na Okay. lahat pala dapat ng binibigyan ko ng time, yung nag-glorify si Lord, tapos malaking tulong sa sarili ko. Hindi dahil wala tayong makukuha, kundi nagiging wise ka lang talaga. Okay. Kasi sayang talaga yung time. Okay. Mag-invest ka ng time sa mga taong makakatulong sa'yo sa pag-grow, lalo na Nice. sa faith. Nice. For sure, may mga newbie dad tayong nanonood ngayon. Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa mga katulad ko na newbie dad, laban lang ta. Laban lang ta. Kayod lang para sa family. And learn to understand your partners also. Kasi, syempre, bago pa lang tayo, di ba? Minsan nga parang nadidiscriminate yung mga newbie dad Lalo na pag Bakit? may nakasama ka ng mga tatay na talaga. Matagal kasi, ng daddy. Oo, kasi parang ang easy lang sa kanila
mag-advise na, yung kung ano yung pasensya mo ngayon, dapat Times 3 mo. times 100 million. Ganon. Ako naman, tinitake advantage ko yun. Every time na may pagsubok, talagang inaalala ko yung mga advice nila. So, ipag-pray mo yung asawa mo, ipag-pray mo yung baby mo, lahat. Bago ka matulog, kailangan talaga ipag-pray mo sila Thank you sa lahat ng mga nanood ng second episode ng Istorya with Kambal. I hope na-enjoy nyo yung topic natin today, single versus married. Thank you guys. God bless you.